Sound check, sound check. Okay. So before we go, ay mag-lay down muna ho tayo ng some ground rules patungkol ho sa ating Q&A Sunday School. And ito nga ho yung first time natin gagawin ito. So we will learn as we go and hope baka magdagdag pa tayo ng mga rules sa mga susunod depende sa mga mangyayari ngayon at sa mga susunod natin na Q&A Sunday School. And isa ho dito ay una, we will try to avoid leading questions. Ano ibig sabihin ng leading questions? Hindi man talaga siya nagtatanong kung hindi meron lang siyang gustong palabasin. Ano ho? So that's an illegitimate question kasi wala naman talagang tanong, meron na siyang sagot. So hindi ho yun ang atin hong goal na i-entertain. So we'll avoid leading questions. Pangalawa, we will avoid patama questions. Kung meron man ho magtatanong ng live, I would advise na i-avoid mag-name drop. Wag, ano ho. And then, kung meron mga situations na talagang napaka masalimuot, meron mga cases na magiging alam niyo hindi pwedeng X-ray lang, kailangan ng CT scan. Kuha niyo ho 'yon. Pag pinakita mo lang X-ray, baka hindi maibigay yung tamang gamot. So yun ang ibig sabihin. So baka mamaya merong problema talaga, may sitwasyon talaga, may tanong talaga, pero kailangan ng mas malaliman na pagsusuri, kailangan ng CT scan, kailangan ng one-on-one na pag-uusap para makakuha yung mga detalye. So we will avoid hangga't maaari yung mga ganong klase. At so walang name dropping. And then pangatlo, ang isa ho natin, kung merong question ay we will just allow one follow-up. So that being said, nito ko lang na-realize, kung halimbawa, merong mga submitted questions, and through that submitted questions, and habang sinusubukan kong sagutin, ay nag-trigger sa inyo ng follow-up question, i-allow natin yun. Kung bago tayo pumunta sa susunod na kung merong follow-up question doon sa mga submitted. Muli, ang goal ay hindi para makapagtanong ng hindi alam ni Brother Paul, napakadali lang nun, pero ang goal natin ay makapag-minister ho sa isa't isa. So kung meron ho kayong question, ay pwede ho kayo pumunta doon sa mic. Kung may follow-up doon sa mga submitted questions or even personal questions. Halimbawa, nagtanong ang isang kapatid, si kapatid A, nagtanong siya, sinagot. Meron palang sitwasyon si kapatid B na medyo related doon pero medyo kakaiba, baka gusto nyo mag-follow up with that, pwede rin ho yun, hanggang isang follow up lang. At kung meron pa talagang mga bagay na kailangan pag-usapan, ay pwede ho yun na schedule natin personally. Okay po ba? Let's get ready to rumble. Well, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa iyong kahabagan, sa iyong biyaya. Salamat, O Diyos, na binigay mo sa amin ang iyong salita na siyang basihan ng aming pananampalataya at pamumuhay. At ngayon din, O Diyos, kinahabagan mo kami at binigay mo ang aming Panginoong Hesukristo upang kami ay iligtas. At sa aming pagkaligtas, O Diyos, ibinigay mo naman sa amin ang banal na Espiritu na nakatahan sa amin. Salamat, O Diyos, sa napakaraming mga biyaya na ito. At sa sandaling ito, O Diyos, sa aming pag-aaral ng iyong salita, through answering questions ng iyong mga mananampalataya, O Diyos, ikaw po nawa ang gumabay, magturo sa amin, ikaw po nawa ang mag-ingat sa amin, at nawa ang mga efforts na ito ay pagpalain mo sa patuloy na ikalalago at katitibay at pagkakaisa ng iyong iglesia. Ikaw lamang ang maluwalhati, ikaw po ang gumabay sa amin. Kaya din, O Diyos, saliksikin mo kami sa anumang mga kasalanan, mga bagay na naisip, nagawa o nasabi namin na hindi ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami, O Diyos, at patuloy na kami ay umaasa lamang sa aming Panginoong Hesukristo sapagkat sa Kanya lamang merong kapatawaran ang aming mga kasalanan. Salamat po at lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, at kung napansin niyo ho doon sa mga messages ko sa ating mga GC, talagang gusto kong i-promote yung submitted questions dahil mas gusto kong medyo mas maging formal ng konti. Yung question ay sasubmit, medyo mapaghahandaan ko, mas masasagot natin ng mas may kasinsinan, mas masinsin, medyo mas detalyado yung magiging sagot pag submitted questions. Kaya yun ho talaga ang gusto nating i-promote and we will prioritize that. So we will go to question number 1. Ang tanong po ay ito, isa ho to sa mga submitted question dun sa question box natin. Kung ang isang tao ay sinasadya niyang manginggit sa kanya o mainggit sa kanya ang isa pang tao,
may parte ba sa covetousness ng taong nainggit? Ayan. So, ito ho yung tingin ko, may kinalaman to sa pag-aaral natin noong ika-10 utos with regards to covetousness. Kung isang tao ay sinasadya niyang mainggit sa kanya ang isa pang tao, may parte ba sa covetousness ng taong nainggit? So let me answer by one, clarifying. Envy is not equal to covetousness. Ang pagkainggit ay hindi pareho ng covetousness. Envy, ang kainggitan, pag hindi binantayan at hindi pinagsisihan, ito ay pwede at madalas nagli-lead sa kasalanan ng covetousness. Okay? Nainggit ka, meron siya, wala ako. Hindi yun covetousness. Ang covetousness ay gusto kong kunin yung kanya. Gusto kong angkinin yung kanya. Hindi yung gusto kong magkaroon. Halimbawa, kotse. Ay, nakita mo may kotse. Nag-desire, gusto ko rin magkaroon ng sariling sasakyan. That's not covetousness. Gusto kong kunin yung sasakyan niya. Gusto kong kunin yung asawa niya. Covet not thy neighbor's wife. Covet not thy neighbor's manservant or maidservant, yung kanya. At gugustuhin mong maging iyo na hindi tamang gustuhin at hindi sa hindi tamang kaparaanan. So envy is not covetousness. Now, linawin natin, ang kainggitan o ang envy is a sin, and isinama ito ni Apostol Pablo sa mga works of the flesh. Sa Galatians chapter 5 verse 19. Galatians 5 verse 19, ang sabi, "Now the works of the flesh are manifest, which are this." Ito yung mga works of the flesh: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. Verse 20, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, seditions, heresies. Verse 21, envyings. Okay? Envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like. Okay? So ito daw ay works of the flesh. Ayan, kung maipa-flash natin yung verse sa screen. Hindi pala. Ayan, ay magiging tulong ho sa atin yan. So, ang punto lang ay ang pagkainggit ay kasalanan at kailangan natin itong bantayan. In the Bible, ito ay minsang may mga pagkakataon na ginagamit almost synonymous sa jealousy, na nagseselos, nag-iinggit, minsan interchangeable. Pero ano nga ba ang envy? Envy is a reaction to lacking something that another person possess. Ito yung reaksyon at emosyon ng isang tao, nagre-react siya na wala ka noon pero meron ng iba. For example, latest gadget, meron sila, wala ako. Magarang sasakyan, meron sila, wala ako. At pwede itong mag-trigger ng pagkainggit. Envy is the distress or resentment we feel when others have what we do not have. Nai-stress tayo. Muli, iba yung, well, may sarili siyang kotse, gusto ko rin magkaroon. Namomotivate ka. Iba yon. Kaysa dun sa nadidistress ka at pambihira. Ako yung masipag, siya yung nagkaroon ng, pambihira. Hindi dapat ganun. So, yun yung envy. Nagiging resentment siya. Ito ay nagiging stress na nafe-feel natin kapag meron yung iba pero wala tayo. Merong isang philosopher na define ang envy sa ganitong kaparaanan. Envy is the pain at the good fortune of others. Ito daw yung may kirot kapag maganda yung nangyari sa iba. Na-promote siya, tapos naging masakit sa'yo. Nagpunta sa Palawan, yung kapitbahay mo. Tapos maganda yun, nakapag-enjoy sila. Tapos masakit sa'yo. So again, that's a simplified definition ng envy. Ito, as we have said, it's not covetousness, pero napakadali nitong dumilas sa pagiging sa sin of covetousness, at madalas ito ay nanggagaling kapag nag-uugat sa kayabangan o sa pride and discontentment. Pride. Meron siya, wala ako. Bakit? Kailangan ba meron ka? Hindi, karapat-dapat ako ang meron hindi siya. Or discontentment. Hindi tayo kontento sa providensya ng Diyos sa buhay natin. So muli, hindi ito may pangarap ka, habang nangangarap ka ng sarili mong bahay, sariling sasakyan, ay may kakontentuhan ka kung nasaan ka dahil doon ka inilagay at yun ang binurbayad sa Panginoon sa iyo sa kasalukuyan.
So hindi natin babalikan mamaya kasi kailangan ho natin puntahan yung definition ng meron pa ulit question na regarding dito. Pero sana maging malinaw, ang envy at covetousness ay magkaiba. Now, back to the question. Kung ang isang tao ay sinasadya niyang mainggit sa kanya ang isa pang tao, una kong response nung nabasa ko yung question ho na ito, paano mo nalaman? Paano mo nasabi na siya ay sadyang nang iinggit? Now, sa mga bata, minsan madali nating malaman. Sa mga anak lang namin, halimbawa, si Leah ay binigyan ng ganito, sabi, oh kuya, ako meron. Or si Timmy naman, hey, ako, mas madami. Ano yung mga bata, minsan mas madaling ma-detect sa kanila na sila ay nang iinggit ng iba. Pero pagdating sa atin, ay paano nasabi na nang iinggit siya? Maging maingat ho tayo, porket ba nagsuot lang bagong sapatos o merong bagong damit ay nang iinggit na? Porket ba nagpasalon siya kahapon at dumating sa church na mas maganda ang buhok sa iyo ay nang iinggit na? Porket ba nakabili ng bagong sasakyan at yun ay ginagamit niya patungo sa church or bagong cellphone na kanyang ginagamit sa nakikita mo na nilalabas niya, pinang-picture niya. Dati hindi siya mahilig picture, pero ngayon may bago siyang, picture. Bago pa lang cellphone. Anong gagawin niya doon sa cellphone? So, kailangan ho natin na bantayan. Porket ba nag-post sa social media na may hashtag blessings, nakapunta sila sa ibang lugar, nakapunta sila sa ibang bansa, nakapasyal sa mga espesyal na lugar at mayroong mga bagong mga karanasan. Porket ba nag-post nun ay nang iinggit na agad. So, kailangan nating bantayan. Ang una kong tanong ay paano nasabing nang iinggit? Okay, so kailangan munang maging malinaw po yun. Now, to answer the question, ay hindi tayo dapat talaga manginggit. Hindi tayo dapat manguha ng atensyon para sa ating sarili. Isa ito sa mga dahilan kung bakit sinabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 2 verse 9. Verse. Tauhan niyo yung mga verses natin para 1 Timothy chapter 2 verse 9. Ang sabi ni Pablo hanggang verse 10. Ayan, 1 Timothy chapter 2 verse 9. In like manner also that women adorn themselves in modest apparel with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold or pearls or costly array. Kung naalala niyo pag-aaral natin, hindi ito wholesale ng pagbabawal ng pag-aayos ng sarili. Hindi ito wholesale ng pagbabawal ng paglalagay ng ipit sa buhok o pag-make-up or pagpapaganda. Verse 10, but which becometh women professing godliness with good works. So muli, hindi ito prohibition na accessories or hairstyle, but kung hindi ang nangyayari sa church noon, ay dumarating ang mga kababaihan na nagpapapansin. Pansinin niyo ako, tingnan niyo ako, bago ito. Ayan, yun yung nagiging problema sa church. Hindi lamang kababaihan, kundi maging mangyari din sa mga kalalakihan. Ano ang priority natin pagdating sa church? It's not outward beauty, rather, it's holiness. So, maaaring hindi, let us be careful when we post or exert when we post as expert judges of others people's hearts. So, mag-ingat tayo. Hindi porket may bago ay nang iinggit na. Pero kailangan din mag-ingat noong may bago, ano ba ang motibo niya? Bakit? Now, we will assume the positive. Talagang for the sake of the question, i-assume natin yung positive na talagang may nang iinggit. Meron sa church na iniinggit niya yung kanyang kapatid or hindi man kapatiran, iniinggit niya ang ibang tao at ang nangyayari dahil doon nahuhulog sa covetousness. Maaaring mainggit and then mag-develop sa covetousness. Ang tanong nga ito, may parte ba sa covetousness ng taong naiinggit? Two things ang mahalaga. One, kapag ang makasalanan ay nagkasala, nag-covet siya. Kasalanan yun. Okay? Siya ay may buong responsibilidad sa kasalanan. Kahit na ito ay tila baga or talagang inindus ng iba. Ininggit talaga siya.
Talagang para bang sa hayop pinainan, may pain kaya nahuli. Talagang pinainan at nahulog siya sa silo ng kasalanan. Siya ay responsable sa kanyang kasalanan. James chapter 1 verse 13, anong sabi? James chapter 1 verse 13. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Hindi nanggagaling sa Diyos ang tukso sa kasalanan. Verse 14, but every man is tempted, ano daw? When he is drawn away of his own lust. Sarili niyang pita. Okay? So pag ang isang tao ay nagkasala, ang pangunahing responsibilidad at buong responsibilidad ay nasa kanya. He is tempted out of his own lust and enticed. Verse 15, then when lust had conceived, it bringeth forth sin, and when sin, when it's finished, it bringeth forth death. So, ang buong responsibilidad ay nasa taong nagkasala. Hindi pwede nating gayahin si Eva at si Adan. Lord, yung kasing babae. At si Eva, Lord, yung kasing ahas. Hindi pa rin yung excuse sa kasalanan. Now, ang tanong, may parte ba? Number 2, may accountability din yun ng iinggit o nanunukso. May accountability din siya. Sa Luke chapter 17 verse 1. Luke 17 verse 1. Ang sabi ng Panginoong Jesus, and he said to his disciples, Luke 17:1, and he said to his disciples, temptations to sin, or he said unto the disciples, it is impossible, but that offense will come. So darating daw ang kasalanan. May magkakasala. Sa ibang translation, temptation to sin are sure. Sure to come. Sigurado daw darating ang temptation sa kasalanan. At ang sabi ng Panginoong Jesus, but woe to him or to the one through whom they come. Sa aba niya, na sa pamamagitan niya ay yung tukso ay darating. So merong tukso para magkasala. Napakabigat kung sa pamamagitan mo ay magkakasala yung iba. Naalala ko ho, minsan nag-aral tayo about decided Christian modesty. Yung lalo na particularly, hindi limited, pero particularly sa mga kababaihan, na dapat ang mga kababaihang Kristiyano ay decided Christian modesty. Talagang dinesisyonan nila na isang maayos at magalang at mahinihin at makadiyos na pananamit ang isusuot nila. At naalala ko yung preaching ni Brother Albert Martin na kung saan sinabi niya, kapatid na babae, kung ang suot mo ay napakahapit, hindi mo pwedeng sabihin na, well, yung kasing utak nila madumi. Meron ding pananagutan kung sinasadya mo na ang damit mo ay para magpakita, mag-display. So, merong pananagutan. So, to answer the question, balik tayo sa question number 1. Kung ang isang tao ay sinasadya niyang manginggit, so we will assume na oo, sinasadya niya, sa kanyang iba pang tao, may parte ba sa covetousness ng taong yun? Wala siyang parte doon, pero meron siyang kasalanan. Kung gusto niyo sabihin, may parte siya yung naging instrumento ng dyablo. Naging instrumento siya para, ang muli, sana ho, maging malinaw, kung talagang, yun yung premise sinasadya niya talagang manginggit o manukso, anuman. Kumbaga sa office, talagang sinasadya nung kaopisina mo magsuot ng maigsi, magdamit ng mga revealing na mga damit dahil para siyang namimingwit, naghihintay kung sinong kakagat. May kasalanan yun. At may buo ding kasalanan yung kakagat. At hindi niya pwedeng sabihin, siya kasi. No. He is drawn away of his own lust. Okay? Question number 2. Okay po ba? Okay. Kung medyo awkward dahil first time natin ginagawa, hopefully ay mag-adjust tayo. Question number 2. Doon sa mga bagong dating, ito ho ang ating Q&A Sunday School. Question number 2. Baka merong follow-up ho doon. Wala? Okay. Question number 2. Kung ang hindi kakontentuhan ay parte ng covetousness,
Ang pagpaparetoke, ayan, ang pagpaparetoke ba ay covetousness na rin, o rin, kasi hindi ka kontento sa muka na ipapagawa mo. So, hindi ka kontento sa mukha mo, so kaya papagawa mo yung mukha. At yun yung tanong. Ano? Kung hindi ka kontentuhan ay parte ng covetousness, ang pagpaparetoke ba ay covetousness rin kasi hindi ka kontento sa mukha na ipapagawa mo. Muli, kailangan nating i-clarify. Ano? Kung ang hindi ka kontentuhan ay parte ng covetousness. Discontentment is not, parang envy. Ang envy ay hindi equal to covetousness. Ang discontentment ay hindi rin equal sa covetousness. Okay? Ang pagpaparetoke ba ay covetousness rin kasi hindi ka kontento. So dito sana nakita nyo parang naging sa second part ng question, naging equal na. Dahil hindi ka kontento, covetousness na rin. Okay? Pwedeng maging covetousness ang discontentment, pero particularly sa tanong na to, I think ay hindi laging ganun ang sitwasyon. Ang dating ko sa akin ito ay na-interchange yung covetousness at discontentment. Muli, ang covetousness is to crave, to yearn, or to hanker, or to ache after something that belongs to someone else. We covet whenever we set our hearts on anything that is not rightfully ours. Yun yung covetousness. Meron siya, at yung kanya gusto kong gawing akin. Okay. Bakit hindi ko nakikitang ganun ang sitwasyon dito sa issue ng pagpaparetoke? Kasi ayaw mo namang kunin yung mukha niya eh. Tama? Meron kang mukha na gusto mo lang i-improve. So tingin ko hindi siya sa problema ng covetousness. Nasa more on problema siya ng discontentment. Now, liban na lang kung ang punto mo ay identity theft, na gusto mo talagang kunin yung mukha niya, kasi yun yung, doon na lang, pero napaka-extreme na lang siguro nun, pero I think it's more on the question of discontentment. Now, magiging unwise sa atin pag generalize natin na ang pagpaparetoke ay kasalanan. No, that will be very unwise. Bakit? Dahil merong mga lehitimong rason para ipagawa or baka kailangan talagang ipagawa ang plastic or cosmetic surgery. For example, aksidente. At dahil sa aksidente, gumasgas yung mukha mo. Nagmumotor ka, na aksidente, gumasgas yung mukha mo sa kalsada. At ito ay nasira. Maaari at pwedeng i-pursue, nasunog, or maaaring inborn. May mga inborn na may pingas. Pwede at maaaring pwede itong ipaayos. Or maaaring dahil sa skin diseases or skin conditions na nakasira sa kutis, maaari rin. Upang matulungan silang mamuhay ng isang buhay ng maaaring tatawagin nating normal na buhay. Now, to be honest, there is nothing in the Bible na nag-i-indicate ang plastic or cosmetic surgery ay mali in and of itself. Nakuha niyo? Walang thou shalt not go have plastic surgery. Walang ganun sa Bible. So pwede itong issue na ito ay pwede mahulog doon sa pinag-usapan natin sa Romans chapter 14 sa Christian liberty. Okay? So hindi mag-ingat tayo na halimbawa may nagparetoke, makasalanan, makamundo. Hindi natin agad dapat hatulan. Okay? Malay natin talagang merong lehitimong rason. Now, let me give 3. Sa ngayon, we can give more, pero gusto ko lang magbigay for the sake of time ng 3 na pwedeng maging gabay. Okay? For example, baka naririto ka, nagbabalak ka. Kasi, ibahin natin ang usapan, wag plastic surgery. Kung sasabihin natin na ang pagpapaganda sa pamamagitan ng plastic surgery ay masama, bakit ka titigil doon? Make-up. Hindi ka kontento sa mukha mo, mag-make-up ka? Nakita niyo wala tayong titigilan. Talagang so muli, hindi siya wholesale. I don't think na pwede tayong maglagay ng batas na wholesale na bawal ito, masama ito. So kailangan nating bantayan. So 3 guiding principles. 1, what is the motive? Anong motibo? Bakit mo ipapagawa?
Bakit mo ipapabago yung ilong? Bakit mo ipapabago yung ano man na gusto mong ipabago? Bakit mo ipapatanggal yung bilbil? Ano man ito? Ano man ang gusto mong ipabago? The most commonly performed na mga cosmetic surgeries ay breast augmentation, sang-ayon kay Google ito, liposuction, facelift, eyelid lips, buttock, and other body fits, lips pala, leg vein treatment, botox, fat injection, and nose and face reshaping. Hindi yung mga pinakamadalas. Muli, hindi masama na desire mong maging maganda. Okay? Nilikha tayo ng Diyos bilang mga nilalang na we can appreciate beauty. God is a God of beauty. Walang pangit na nilalang ang Panginoon. Okay? Now, ang mahirap ay kung ang definition lang natin ng beauty ay parang katulad na sa sanlibutan. Doon may problema. Bakit mo ipapagawa ito? Baka ang nagiging basihan mo, pero Brother Paul, ito kasi yung sa mundo. Ito kasi yung maganda sa sanlibutan. At ang goal ko ay maging maganda ako sa definisyon ng sanlibutan. So, kailangan ho nating bantayan yun. So, desiring to be beautiful in and of itself ay hindi mali. Gusto mo lang bang gusto mo lang bang magyabang na iba ang itsura mo o mas maganda ka sa iba? Gusto bang i-defy ang oras? Yung iba, yun ang gusto, kaya pabatak ng pabatak para hindi mahalata ang edad. Bakit? Muli ho, hindi ko sinasabing kung gumagamit ka ng Olay age-defying cream. Ayan. Hindi ko sinasabing ikaw ay makasalanan. Pero gusto ko lang sabihin sa lente ng Biblia ay hindi pangit actually may ganda na taglay ang pag-advance sa age. Liban na nga lang, listen po, liban na lang kung tayo ay nakumbinsi na ng sanlibutan na ang pinakamahalaga ay panlabas na itsura. So una ay motibo. Pangalawa, stewardship. Sang-ayon kay Gemini. AI yun. Ang pinakamura pagdating sa breast implant or breast procedure ay 250,000 pesos. Rhinoplasty pagdating sa ilong, 300,000 pesos. Facelift, 450,000 pesos. Ngayon, kung meron ka makitang tugi 80,000, delikado yun. Ang punto ay ito, hindi humura. Napakamahal. Now, kung ang isang tao ay very much willing, even very eager to spend this much money, pero pagdating sa paggawang mabuti, pagtulong sa iba, ay wala. Kailangan niyang suriing mabuti yung kanyang sarili. So, stewardship. Muli, hindi masama. Halimbawa, ito ang problema. Walang masama kung ikaw ay, let's say, ano ba yung medyo mas madalas na ginagawa? Ano yung ginagawa ng iba para magpa-bleach? Hindi Zonrox yata ang gamit doon. Okay? Pero kung ginagawa mo ito lagi, pero napapabayaan mo yung mga anak mo o pamilya mo, may problema. Nakuha niyo ho yun? At papasok yan sa pangatlo. So una ay motibo, pangalawa, stewardship, pangatlo, priority. Ano ang priority ng isang Kristiyanong babae? Ang sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 3 verse 3, whose adorning let it not be the outward adorning of the plaiting of the hair or the wearing of gold or putting on an apparel, but let it be the hidden man of the heart in which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit which is in the sight of God of great price. Ang pinakamahalaga sa mata ng Diyos sa isang kababaihan ay hindi yung panlabas na kagandahan, kundi yung makadiyos na ugali. Naalala niyo sa mga young people, nagkaroon tayo ng lesson minsan at ang sinabi ko ho ay godliness is attractive.
Meron pa nga nagsabi, ayoko lang gamitin yung kanyang sinabi, godliness is sexy. Sabi niya, no, godliness is attractive. May nagtanong na binata, sabi niya doon sa pastor niya, dapat ko hubang ligawan ng isang babae na hindi ako attracted? Sabi niya po, hindi. Ba't mo liligawan? Hindi ka attracted. At sabi ng pastor, ito yung tanong, ano ang nakaka-attract sa'yo? Kung ang nakaka-attract lang sa'yo ay purely physical, may problema ka. Because godliness is attractive. Proverbs chapter 31 verse 30, favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. So, hindi ito wholesale na pagsasabing ito ay kasalanan, ang plastic surgery o so on ay mali, kasalanan or whatnot. Pero maraming kailangan i-consider anong motibo. Ikaw ba ay magiging good steward ng pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, and then ano ang priority ng isang Kristiyanong, hindi limitado sa babae, pero madalas ito'y usapang babae, anong prioridad ng Kristiyano? Hindi ito panlabas na ganda, kung hindi ang pagiging makadiyos. Pero hindi bawal mag-makeup, hindi bawal mag-ayos, pero merong prioridad dapat ang mananampalataya. Meron ho bang reaksyon? Meron bang galit? Meron bang follow-up? Wala? Iiwan na natin yung tanong na yun. Sige po. Question number 3. At pagkatapos ng question number 3, ay i-open natin ho ang mic para sa ating live question. Kung merong may live question, ay i-open ho natin pagkatapos sa question number 3. Medyo mahaba-haba ho ito. Question number 3. Nababasa niyo ho ba? Sige ho. In Matthew 18 verse 15, anong sabi? Sinabi po na if you have anything against your brother, go and tell. Lalo kung ikaw ay offended sa ginawa niya. Like for example, betrayal of trust. Ang ginawa niya. Both believers. So ang binigay na premise, parehong mananampalataya at merong nag-betray. Meron kang pinagkatiwala at binetray niya yon. Pero alam mo na kapag kinausap mo siya about sa ginawa niyang iyon, ay baka mas gugulo at lalalim ang sugat at baka sana pahilom na. So, ang isa sa ay pag kinausap ko, Brother Paul, baka magalit eh. At yun tayo as a culture. Pag pinag-aralan nyo, pag inobserbahan nyo, ang Western culture, yung mga Amerikano, very confrontative sila. Pagdating sa Pilipino, anong madalas sa Pilipino? Hayaan mo na. Hayaan mo na lang. Ayun tayo madalas. Takot tayo sa confrontation, takot tayo sa conflict. At paano ko naman i-apply, nasa yan. Paano ko i-deal ang nararamdaman ko at ang katotohanan na ito? At paano ko naman i-apply ang salita ng Diyos sa 1 Peter 4 verse 8 that love covers a multitude of sins? Alin po ang tama at dapat na gawin bilang isang Kristiyano? To go and tell or cover it with love na lang po? Ayan. So medyo mahaba-haba. Una ay kinote yung Matthew 18 verse 15. Ang sabi sa Matthew 8:15, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. And then kinote din yung 1 Peter chapter 4 verse 8, above all, keep loving one another earnestly, since love or charity covers a multitude of sins. So, yun ho, yung dalawang verse. Tila baga, Brother Paul, ano ba ang gagawin ko? Iko-confront ko or iko-cover ko? Yun yung tanong ho dito. Now, tingnan muna natin sa Matthew chapter 18 verse 15 na kung saan if thy brother shall trespass against thee. Medyo nahagingan ko na ito noon dito sa church, Sunday school ba o isang preaching. Yung word na trespass, if thy brother shall trespass against thee, ang Greek word na pinanggalingan ho niyan ay hamartano. Na ang pinaka-root word is hamartia. Na ang ibig sabihin ay sin. Okay? Sin, kasalanan. It means to miss the mark or to be in error. To be in sin. So ang gusto kong maging malinaw ho dito, sa Matthew chapter 18 verse 15, ang issue ay meron talagang kasalanan. Okay? Meron talagang kasalanan.
Hindi ito patungkol sa mga maliliit at mga pwede nating tawaging petty things na tinignan ako ng masama. Brother Paul, talaga tinignan ako ng masama. Okay, baka puyat lang. Nakuha ba natin? Or Brother Paul, hindi ako pinansin. Dinaanan lang ako. Mga kapatid, kung kaya kong bilangin kulang sa kamay ko at sa paa ko ang mga, Brother Paul, nagkasalubong tayo, di mo ako pinansin. Kasi madalas pag naglalakad ako, meron akong iniisip, lalo na pag nagdadrive ako, nakatingin ako sa kalsada, may mga time na, Brother Paul, nakita kasi dinaanan mo lang ako. Sorry Brad, di kita napansin. Okay? So, hindi ito patungkol sa mga ganun. Or, hindi ko gusto yung sinabi niya. Now, syempre, kung ang sinabi niya ay kasinungalingan o talagang masama, talagang hindi mo dapat gusto yun. Or, minsan, nangyari na dito sa church, joke. May nag-joke. It's a simple and plain joke. Isa dun sa mga grupo na ginoke niya ay seryosong tao. Sakit. Ayaw niya. Nagkaroon na ngayon ng conflict. Now, ang tanong, may kasalanan ba? Ang Matthew 18 verse 15 ay dinidil ay kasalanan. Meron bang kasalanan? So, doon sa unang parte, hindi mo type. Hindi ka lang napansin. Kung talagang masama sa pakiramdam mo, doon natin madalas i-cover it with love. Bakit ko palalakihin? Bakit ko palalalimin? At madalas mga kapatid, ingat lang po. Ako sa sarili ko, pansin ko ito merong panganib na kumbinsihin natin yung ating sarili. Nakuha niyo ba yan? Halimbawa, nagkasalubong talaga kayo, hindi ka pinansin, hindi ka binati. Pambihira, galit sa akin. Bakit kaya galit sa akin? Siguro dahil dun sa nang bandang huli, susugod ka na sa gera. Hindi. Baka lang hindi talaga ka nakita. Nakuha ba? So, bantayan natin yung ating sarili. Minsan napapansin ko to sa sarili ko, maging sa ibang mga kapatiran kapag kinakausap ko, may tendency na mag-overthink, naggalitin yung kanyang sarili na hindi pa nakakausap. Minsan may lumapit sa akin, Brother Paul, paano to? Sabi ko sa kanya, Brad, hindi ko muna masyadong bibigyan ng hintayin kong makausap ko. Kasi baka mamaya, magsalansan na ako ng pangyayari sa isip ko, then may inis na ako, so pag kinausap ko siya, galit na ako. So hintayin ko munang, kakausapin ko muna siya. And then baka naman mamaya, nangyari na ho sa amin yun. For 2 weeks ang bigat. For 2 weeks, napakahirap. And then nung kinausap ko yung tao, wala naman palang problema. Wala. And then pagkatapos namin mag-usap, nagyakap pa kami, walang problema. Salamat sa Panginoon. Pero dahil for 2 weeks, ginatungan ko ng ginatungan yung maling kaisipan. So, naging napakabigat. So, ilang bagay lamang ho yun. So, una, ang dinidil sa Matthew 18 verse 15 ay kasalanan. So, ipagpalagay natin talagang may kasalanan. Doon sa tanong, talagang may kasalanan. At dito ang binigay ay betrayal of trust. Meron kang pinagkatiwala, anumang bagay o impormasyon. Ngunit, ang ginawa niya ay madalas ang nangyayari. By the way, mga kapatid ko, merong nag-confine sa atin ng prayer request, ang problema para, again, magpaasanan tayo ng kabigatan ng isa't isa. Huwag nyo namang, liba na lang kung merong permiso, ay huwag nating ikalat. Ako ho, hindi ko perfecto nagawa, pero hanggat maaari, pag meron nag-PM sa akin ng prayer request, itatanong ko muna, Brad, pwede ko ba itong i-share sa mga kapatiran? Kasi may mga pagkakataon ng gusto nila, yes, humihingi sila ng prayer request, pero gusto nila private lang, sa pamilya lang nila. Pero may mga pagkakataon, pwede ko ba itong i-share sa sige, Brother Paul, makakatulong. Hindi, i-share ko talaga sa iba. So, let us be very careful sa bagay na yun. So, dito, ang tanong, paano niya i-deal yung kanyang nararamdaman? Dahil totoong nasaktan siya, ang sabi ng salita ng Panginoon, punta tayo doon. Bago pala yon, pero ang alam mo, kapag kinausap mo siya at about sa ginawa niya na iyon, ay baka
mas gugulo pa at lalalim ang sugat at baka pahilom na. Now, let us pause there. Ito'y totoo. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung magagalit siya. Who knows, baka mamaya pag kinausap mo siya, kapatid, thank you, hindi ko sorry. Nasaktan pala kita. Pasensya na. So, pwede yun. Or, pwede talagang mag-react ng negatibo. Nangyari na ho yan dito sa church. Hindi ko sabihin kung sino. At matagal na ho ito, bago pa pandemic. May lumapit sa aking kapatid. Sabi niya, Brother Paul, may problema ako kay ganito. Sabi ko sa kanya, Brad, ito ang sabi ng Bible. Merong ka nakikitang masama, may nakikita kang kasalanan, go and tell. Yun ang sabi ng Bible. Sabi niya sa akin, Brother Paul, magagalit eh. At sabi ko sa kanya, Brad, ang pagpapalain ng Diyos ay yung hakbang natin ng pagsunod sa Kanya. Kinausap niya, ano nangyari? Naggalit. Ilang buwan na hindi siya pinansin. Pero ngayon, ang tamis-tamis ulit ng kanilang relationship. Ang tamis-tamis ulit ng kanilang relationship ngayon. So kailangan ho natin na again, ang pagpapalain ng Diyos ay yung pagsunod natin sa kanyang kalooban. Now, may tanong ulit na kasunod, paano ko ididil ang nararamdaman ko? So offended talaga. Nararamdaman niya, nasaktan siya, at napakahirap. Sagot, there is an offense and you feel offended. Ito yung sagot. Kung merong bigat, merong galit, lalo na merong inis. Ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 31. Ephesians 4 verse 31. Actually, hindi lang sa verse 31, bago pang verse 31. Ephesians chapter 4. Hindi ko maalala eksaktong verse. Ephesians chapter 4, ang sabi ng salita ng Panginoon, yun nga pa lang chapter 4 ang napilas sa Bible ko. Wala. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Wala nang Ephesians chapter 4 yung Bible ko, napilas. Anong verse yun? Baka kaya nyo makita sa Bible nyo? Wala, supposed to be, nandito yung page na yun ng Bible kong natanggal. Let not the sun go down upon your wrath. Ayan lang, gamit na ako ng Bible app. Pasensya na po. Ephesians 4:26. Be angry. Hindi kasalanang magalit. At sa iba, shocking yun. Kasi yung iba, pinipinta pag galit, masama. No, ang Diyos, nagagalit ba ang Diyos? Yes, hindi masama ang magalit. May mga bagay na dapat talaga tayong magalit. Subukan yung walang kadahi-dahilan, umbagan nyo si Timmy, magagalit ako sa inyo. At may problema ako pag hindi ako nagalit. Sitaktan yung anak ko ng walang dahilan, hindi ako magagalit. Ako yung may problema. So may mga bagay na dapat lang at pwedeng magalit. Pero ang sabi ng Bible, be angry and sin not. Yun ang kailangan nating bantayan. Hindi porkit galit, mumurahin mo na, gagawa mo ng masama, gagantihan mo na. No. Hindi lisensya yun. Maaaring talagang may rason, may tama, lehitimong dahilan para magalit. Be angry and sin not. At may sinabi pa dyan, let not the sun go down upon your wrath. Huwag nating pagtagalin. Now, kung talagang offended ka, may ginawang masama sa'yo, ang trabaho ng offender ay humingi ng tawad. Anong trabaho ng offended? Ephesians chapter 4, dyan sa verse 26, be angry and sin not. Bantayan niya yung kanyang sarili na hindi siya dapat magkasala. Verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Bantayan mo ang iyong bibig na huwag maglabas ng anumang madumi. Verse number 31, anong sabi? Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Ito ang trabaho ng offended. Alisin mo yung galit.
Trabaho natin yun. For example, may ginawa talaga laban sa akin. At ang bigat, ang sakit, at galit ako. Hindi dapat ako magkasala. Hindi ko dapat pagtagalin. At kailangan kong alisin yung galit. Yun ang utos. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you. Alisin mo sa iyo. Now, paano yan? Verse 32. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So anong gagawin nung Kristiyanong offended sa nararamdaman niya? Kailangan niya bantayan na hindi siya magkasala at kailangan niyang alisin yung galit. Paano yun? Isa sa paraan ay go and tell. Kausapin mo at sa biyaya ng Diyos maisettle. And by the way, anong layunin kapag nilapitan mo at iyong kinausap? Sa Matthew chapter 18 verse 15, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. Nandun yung emphasis, sa pagitan nyo lang. Hindi mo ibabandera, hindi mo ipopost sa Facebook, hindi mo ikakalat sa buong church. Go and tell him or her. If he shall hear thee, ibig sabihin, pinakinig at nakumbinsi, and that is talagang nakita na may kasalanan, thou has what? Gained thy brother. Ang goal is to gain. Ang goal is to promote peace. Yun ang goal ng Matthew 18 verse 15. Hindi yung kukumprontahin ko na hindi ang Matthew 18 verse 15 ay hindi proof text sa pang-aaway. Baka mamaya meron biglang, Brother Paul, nagkakagulo si sister ganito at saka si sister ganito. At tinanong mo, bakit mo naman sinugod? Brother Paul, yun ang sabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, hindi sugurin. Kausapin. Sana ho maging malinaw. Now, meron pang tanong, may kasunod pang tanong, medyo mahaba. Paano kaya apply ang salita ng Diyos sa 1 Peter 4:8 that love covers a multitude of sin? Again, binasa natin and above all things, have fervent charity among yourselves, and charity shall cover the multitude of sin. Medyo mahaba-haba ito. Ang sabi sa Proverbs 10 verse 12, hatred stirreth up strife. Yung hatred, nagpo-promote ng gulo, but love covereth all sins. So ito yung dalawang contrast. Ang hatred ay nagpo-promote ng gulo, at ang love ay nagko-cover ng sin, and that is nagpo-promote ng peace. Yun ang layunin niya, magkaroon ng kapayapaan, hindi magkaroon ng gulo. At madalas, nang nangyayari pag mayroong conflict between brothers and sisters in the church, ay nagpo-promote ng gulo, ikinakalat, isinishare, at patuloy na isinisiwalat yung nangyaring gulo, nangyaring kasalanan, nangyaring kamalian. So hindi yun marka ng pagmamahal. Kung yun ay kapatid natin sa Panginoon, yes, naaaring nagkasala sa atin, pero ang utos pa din sa atin ay mahalin siya. At ang sabi sa 1 Corinthians 13 verse 4, love is patient and kind. Verse 5, love is not rude. Love is not irritable or resentful. Verse 7, love bears all things and love endures all things. Yun yung katangian ng love. May mga pagkakataong pinibear niya, pinagtitiisan niya. So how do we apply this when we say love covereth a multitude of sin? Hindi ito either or. Pero Paul, anong gagawin ko? Kakausapin ko ba? Iko-cover ko lang ng pagmamahal. Mamaya, mapunta natin sa bandang dulo, may mga pagkakataon. It's both end. Na pupuntahan mo at kakausapin mo, kokoberan mo ng pagmamahal. Muli, if we will do Matthew 18 verse 15, make sure na it is out of love. Ito ay dahil mahal ko ang kapatid na ito at kaya ko siya kakausapin. Dahil mahal ko siya. Sabi sa Galatians 6 verse 1, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such one in the spirit of meekness. May kaamuan. Hindi yung pupunta ka, nakalabas yung pangil mo, kulang na lang sunggaban. So let us be careful.
Now, may mga pagkakataon talaga, sabi nga ni John MacArthur, it means specifically that a Christian should overlook sins against him if possible and always be ready to forgive insults and unkindness. May mga pagkakataon na i-overlook. May mga bagay na, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 7, ba't di mo na lang tanggapin na napagkasalaan ka? So, it will require great discernment. So ang mali ho dito, this is my advice, ang mali ay yung kaisipan na dapat laging go and tell or dapat laging cover with love. May tamang panahon at tamang paraan. Sabi nga ho ni King Solomon sa Ecclesiastes 3:1, to everything there is a season and a time to every purpose under heaven. Sa lahat ay may panahon, may oras. Verse 8, Ecclesiastes 3:8, a time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace. I'm not saying na may time na mag-proclaim ka ng war sa kapatid sa Panginoon. Pero may mga pagkakataon, may time na go and tell. May time na, at minsan ho, let me just say this bago tayo pumunta sa isang live question. Minsan yung timing din. At tono din. Let's just say talagang yung si B ang may kasalanan. Walang lisensya si A na lait-laitin at pagsalitaan ng masama si B. Hindi. It must be still out of love. At ang sabi nga ni Pablo sa Ephesians chapter 4, walang lalabas na masama sa ating bibig. So, it will require a lot of discernment. Time na bang kausapin? Paano ko kakausapin? Anong motibo ko? Anong damdamin ko kapag kinausap ko? Anong motibo ko? Gusto ko ba siyang mag-gain? To promote peace? Maiayos? Yun ang motibo. And yes, maaari may fear tayo. Brother Paul, pag kinausap ko, baka gumulo. Yes, pero maaari din naman. Yung word na baka gumulo, baka rin naman hindi. Baka maayos. Baka mas lalong tumamis. Let me encourage you na kung yun talaga, after considering all things, hahakbang ka para ma-win yung brother. Kasi yung Matthew 18, merong tupang naliligaw, ang gagawin mo ay ibabalik mo siya. It's out of concern. Ang Matthew 18 verse 15 ay hindi out of concern sa iyong sarili dahil offended ka. It's out of concern doon sa nagkasala dahil naliligaw siya. At tatawagin mo siya pabalik. Okay? So, maaaring hindi siya kasing clear-cut na gusto natin na pag ganito, go and tell. Pag ganito, cover with love. It will require discernment. Now, merong mga utos ang Biblia na pag talagang, for example, sa 1 Corinthians, talagang scandalous sexual sin ay buong church ay mag-exercise agad ng excommunication doon sa member. So, there are mga cases na ganun. With that, dito muna tayo. Baka naghihintay, I know, naghihintay ho kayo. Live questions. Baka meron hong question dito sa church. Pwede ho pumunta sa mic. Question? Wala? Ayun. Si Kuya Toto, no? Tama ho ba? Toto? Isa lang ho muna. Para sa oras natin. Mayroon lang po akong babasahin dito na isang talata sa Bible. Ganito po yung nakasulat. Layuan ninyo ang tao. Anong verse po yan? Isaiah po. Isaiah, okay. Isaiah ano po? Chapter 2. Verse 22. 2:22. Opo. Okay. So ganito po yung sinasabi. Layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong, sapagkat sa pahahalagahan siya. Ano po ba ang paliwanag dito? Okay, ano lang po. Salamat po. Okay. Hayaan yung basahin ko. Dahil isa sa pinakamahalaga when it comes to understanding God's Word ay anong konteksto. Okay? Dahil pag dyan lang sa verse na yan, cease from a man or layuan mo ang tao na ang kanyang hininga ay nasa kanyang ilong, maglayuan na tayo sa isa't isa.
Ano? So, isang napakahalaga ay basahin yung kanyang konteksto. Subukan ko munang basahin yung mga previous verses. Sandali lang ho. Okay, as far as I can understand yung context ho ng verse, pag binasa nyo ho yung mga previous verses, for example, binalikan nyo sa verse 17, ang inaano ho dyan ay ang loftiness ng tao, ang pagmamataas ng tao, ibababa ng Diyos dahil ang Diyos lang dapat ang maitaas. Verse 18, yung mga idols ay dapat ay wawasakin. Verse number 19 ay ganun din. Ano? But it comes to, they shall go into the holes of the rocks and into the caves of the earth for the fear of the Lord and for the glory of His majesty when He arise to shake the earth, to shake terribly the earth. So matatakot ang mga tao. Ibig sabihin, doon yung, it speaks of God's judgment sa mga idol worshippers. Pagdating sa verse number 20, in the day man shall cast his idols of silver and his idols of gold, which they made each one for himself to worship, to the moles and to the bats. So nahandoon yung mga tao, nagkanya-kanya silang gawa ng mga Diyos-Diyosan. So I think yung man dito ay man who is the idolatrous man when it comes to the context. Isang tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan. At narito ngayon yung hatol ng Panginoon. Narito ngayon yung galit ng Panginoon. Pagdating sa verse number 21, to go into the clefts of the rocks and into the tops of the rugged rocks for the fear of the Lord and for the glory of His majesty, when He ariseth to shake the terrible, to shake the earth. So ang punto, nandun na yung hatol ng Diyos. Verse 22, cease ye from man. Lumayo ka dun. Ayaw mong madamay. Nakuha niyo ho? Halimbawa, papaluin ng papa mo yung kapatid mo. Huwag kang lumapit. Kasi pag hataw ng sintron, baka huwag kang makihalo. Huwag kang makihalubilo. So hindi ito lalayo ka sa taong may hininga or buhay, kundi ang context ito ng man ay man idolatrous at nahandun yung hatol ng Diyos at lumayo ka sa Kanya. Dahil wag kang mainggit, wag kang lumapit, wag kang maki-join dun sa mga tao na hahatulan ng Panginoon. Dahil, again, pag nakilapit ka, naki-join ka, makakasama ka dun sa hatol. So yun ho yung context. And as far as I can understand, agad yung verse ng Isaiah 2, verse 22. So, I hope ay naanohan natin yun. Siguro meron na lang tayong time para ho dito talaga sa church. Baka meron pa hong isa pa? Sa iba naman, as Brother Jasnel? Good morning po, Brother Paul. Apo. Ask ko lang po, sa covenant na ginawa ng Lord kay Noah, after nung yung sa flood nga right after nun nag-disperse yung sa Tower of Babel, tas nag-disperse yung nations. So yung mga tao na yun, dala-dala nila yung Noahic covenant pa. Pero at the same time, nagkaroon na ng covenant uli ang Lord through Moses or through Abraham. Okay. So possible po ba na may mga tao kung faithfully, assuming na faithfully na i-transfer pa sa lineage ng mga tao sa ibang lugar yung Noahic covenant, possible po ba na may mga nasave pa noon through covenant kay Noah or
magiging hindi na siya counted kasi binaba na yung covenant kay Abraham or kay Moses or whatever po. Nice. So, ako i-process, ano ho. Thank you. A very good question, and it requires a great pag-isipan yung mga covenant. As far as I can remember, yung Noah covenant, ayun ay pangako, one-sided na pangako ng Diyos na hindi niya na muling lilipulin ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig, at nagbigay siya ng sign kung paanong sa Abrahamic covenant ang sign ay circumcision, sa Noah covenant ang sign ay ang rainbow. Ano ho? So ang rainbow ay hindi sign ng LGBT, ang rainbow ay sign ng pagiging faithful ng Diyos sa kanyang covenant. And as far as we know, sa una, dahil tapat ang Diyos; pangalawa, by experience, God is faithful to His covenant. Hindi ibig sabihin na hindi babahain ang EDSA. Hindi yun ang pangako noon. Kung hindi na muling lilipulin ang mundo sa pamamagitan ng tubig, and that covenant still stands. Now, with regards to salvation, kung merong dahil nagkalat, pagdating kasi sa Tower of Babel, as far as I know, nahandun yung judgment ng Panginoon dahil ang mga taong yun ay disobedient sa Kanya, so nagkalat sila. Walang masyadong comment ang Bible tungkol doon. So, ang kauna-unahang dinil ng Panginoon, after that, ang kauna-unahang dinil ng Panginoon mula sa pagan, tinawag niya si Abraham. So, as di ba na lang, kung meron akong nakakalimutan, ay as far as we can tell from biblical records, from all of those pagans, kasi nagsimula na silang sumamba sa mga kung anuman doon sa Tower of Babel, ang kauna-unahang inalis ng Diyos doon at binuko niya para sa kanyang sarili ay si Abraham. So, maaari bang merong, hindi natin alam. So, I mas inclined akong sabihin na kung meron man, baka napakakaunti. Pero definitely, it is by grace, by faith. Pero ang meron tayong record ay si Abraham. At doon natin makikita yung dealing ng Panginoon sa kanya. I don't know kung nakatulong, pero masakit sa ulo. Pero thank you po. Well, meron ho, isubukan natin, ano, isa na lang. Pagdating ho sa text, nag-text ho, may nag-aangking Kristiyano, pero may knowledge lang although spiritual siya. Posible ba na meron namang tunay na Kristiyano pero less spiritual? May nag-aangking Kristiyano pero may knowledge lang. So, ang punto, hindi siya totoong Kristiyano kasi knowledge lang. Although spiritual siya. Well, meron siyang anyo. The form of godliness. Sabi nga ni Apostol Pablo, merong form of godliness. Kasi pag spiritual, hindi pwede maging spiritual ang walang banal na spirito. Anything spiritual is from the Holy Spirit. So, hindi siya spiritual, meron siyang anyo ng pagiging makadiyos. So, merong mga hindi totoong Kristiyano, pero may anyo ng pagiging makadiyos. Possible ba na meron namang tunay na Kristiyano pero less spiritual? Yes. Pinag-aralan natin sa Romans, merong mga strong and weak na mga mananampalataya. Merong sa 1 John, merong I say this to you fathers, I say this to you young men, I say this to you mga babes in the faith. So merong mga levels ng spiritual growth. So yes, pagdating sa Kristiyano, maaaring totoong Kristiyano pero mabagal siya sa kanyang paglago or hindi pa siya ganung umuunlad sa kanyang paglago. So pero totoo siyang Kristiyano. Mga kapatid, ang pinakamahinang Kristiyano at ang pinakamalakas na Kristiyano ay papasok sa langit sa parehong dahilan. Si Kristo. At katanggap-tanggap sa Diyos yung Kristiyanong mahina at katanggap-tanggap din sa Diyos yung Kristiyanong pinakamalakas. Sa isang dahilan lang din, si Kristo. So, yes, we all have mga area sa buhay natin may kahinaan tayo. Pero salamat sa Diyos, ang ating kaligtasan nakabase kay Kristo. Now, merong tao na may anyo ng pagiging makadiyos, pero kung walang totoong pananampalataya, hindi sapat yung kanyang mga ginagawa para dalhin siya sa kaligtasan. Ang tanging magliligtas ay si Kristo lamang. So, naging mas matagal tayo kaysa inaasahan ko ho. Mayroon lang tayong 3 questions at may natitira pang 5
para sa susunod. I-deal ho natin yan sa susunod nating Q&A. And hopefully ay naging blessed. At ma-encourage yung iba. Gusto ko yung encourage at naging lesson din sa akin. Medyo mas bibilisan ko pa yung pag-deal dun sa mga tanong para makarami ho tayo sa mga susunod ho nating Sunday School. With that, let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita na patuloy naming gabay at patuloy namin naliwanag. Tulungan mo nawa kami, O Diyos, na hindi lumakad sang-ayon sa aming kinagisnan o sa aming pakiramdam o damdamin. Kundi, O Diyos, tulungan mo kaming lumakad sang-ayon sa liwanag at gabay ng iyong salita. Ingaw po, Panginoon, na mag-ingat sa amin, sa iyong buong iglesia. Buluran mo kami ng may pagmamahal sa isa't isa at may pagpapasakop sa iyo. At maging sa time ng aming fellowship at maging ang mga pagsasalo-saluhan, ikaw po nawa ang magpala at malawalhati ka namin. Ihanda mo kami sa aming gawain ng pagsamba. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po, and I hope muli, huwag nyo nang hintayin yung October para mag-submit kayo ng question. Kung meron kayong question sa preaching, sa Sunday School, sulat nyo na agad and then iipunin ho natin yan. God bless po.